Attorney Contialto, at mamaya kakasama din po natin ang ating bukala Ana Rosales Santos at iba pa po mga katuwang po namin sa paglilingkod. At ang programa po ito, pagpatingin syempre sa ating mga barangay captains at barangay functionaries na narito. Ang programa po ito ay pagtugon po sa mga nasalanta po ng sunod-sunod na bagyo, at alam po namin na talagang hindi biro ang ating pinagdaanan. Kaya nandito po ang ating Governor Vilma Santos Recto para personal mong ipaabot ang mga tulong, ang suporta at ang pag-asa sa bawat isa. At nais lang po namin na matugunan ang inyong mga pangangailangan, at sa abot ng ating magkakaya ay tayo ay susulong at tabangan po sa bawat hamon. Muli, maraming salamat po. Ito po ang inyong bukala Arvin Rosas, bukal sa puso ang paglilingkod. Pagpalain ko lang kayo ng pagkakas. Muli po, bayan na Sugbo, kapilingan po natin ang ating ina ng lalawigan ng Batangas, Governor Vilma Santos Recto! Governor Vilma Santos Recto! Mga kababayan, napakainit po ng inyong pagtanda. Bakit hindi natin bigyang init pa sa pamamagitan ng isang malakas at matunog na palakpakan ng mga samahan? Yan ang bayan ng Nasugbo. Sa bahagi ito, pinapakita po natin ang ating Gobernador Vilma Santos Recto ng isang pampalang araw po. At sa inyong lahat, mga kababayan, Governor, kapiling po natin sa mga sandaling ito sa isang makasaysayang pagsasama-sama ang M4MC at Bantay Dagat sa pamumulan po ng Chairman Mr. Marlon Limbo. Ang ating mga barangay officials in coastal areas, ang ating mga nagkakaisang lupuan ng barangay captains and barangay officials, ang ating pong PNP Chief, Police Lieutenant Colonel Ruel G. Gavito, ang ating pong Municipal Agriculturist and Staff, Ma'am Laura Destreza, ang ating pong MGDH, SWAT 5 and Staff, Ma'am Ethelwalda Basi. At syempre, kasama rin po natin ang ating Municipal Administrator, Sir Emerlito Bordeos, ang ating pong kaisa sa pagtataguyod ng isang paulat na kabataan sa Matatag na Batangas, SK President John Percy Andino, ang ating pong masipag at butihing ABC President Emerito Herrera. At syempre, ang ating po mga minamahal na municipal councilors, Honorable King Goma Wanchay, Honorable Wilfredo Limbo, Honorable Jose Marie Bautista, Honorable Janicio Botabara, Honorable Jehiel Barcelon, Honorable Anne Lynette Vivas. Abayan! Ako'y tikarili rin! Alam nyo naman yun! Tama po ba? Nasugbo po ang ikalawa kong bayan at bahay bukod sa lipa. Pagkatapos sa lipa sa dyan, nandyan lang po ako sa Puego. 3 beses sa isang taon dyan kami lagi nagnunuyir. Kaya tayo ay hindi magkakaiba. Tayo ho, Nasugbo ay isang pamilya. Bago po ang lahat, gusto ko lamang po pasalamatan ang ama po ng ating pong bayan ng Nasugbo. Walang iba kundi ang ating pong si Mayor Tony. Mayor Tony, maraming salamat po. Totoo po sinabi nung una kong naging nanay din ay sadya'y kakulit ni Mayor Tony. Talagang sadya'y inaalagaan ang Nasugbo at napakarami mo niyang hiniling din ang mga proyekto para po sa inyong lahat. At sadya'y kahit paano naman tayo po'y nakatugon. Nung ako po ay nanay pa, nung nakaraang 9 na taon. Eh ngayon na pagkatiwalaan na uli, ay sadya'y nanay nyo na naman ako dito po sa lalawigan ng Batangas. Pinabati ko po ang ating mga konsehal, pinabati ko po ang ating Bukal Army, Bukal Doktora Ana. Ito ho, kailangan ko lang patiin kasi ito'y nagpakahirap
pagod ninyo, alam ko kayo po ang kinulit para kunin lahat ng listahan. Tama ba? In coordination with sila Ate Luz, maraming salamat po sa inyo. Ang ating po mga PNP, ang ating kapulisan, maraming salamat po sa pagbabantay. Ang mga barangay, ang mga captains, ang barangay officials sa coastal areas, ang ating pong mga bantay dagat, ang chairman Mr. Marlon Limbong, sa inyo na pong lahat. Magandang Jaja, please. Magandang hapon. Ito po ang balita ko sa inyo. Ngayong hapon po ito, nanggaling na po ako ng Kalatagan kaninang umaga. At pagkatapos po sa Kalatagan, nagpunta na po ako ng Lian. Pagkatapos po ng Lian, nandito naman ako ngayon sa atin sa Nasugbu. Ang nandito po kami para ipamahagi po yung food packs. Food packs ho, nagaling sa DSWD in partnership with the provincial government para maiparating po sa inyong lahat bilang pantugtong po ng pangangailangan nyo pa para karagdagang pagkain para po sa inyong pamilya. Okay po ba? Ito po, meron tayong 6 na kilong bigas, meron po dyan 10 dilata, may mga cornmeal, meron din po tayo mga sachet na mga Milo para kahit paano uulitin ko, pantugtong lamang sa pagkain, pandagdag sa inyong pamilya. Okay po ba? Ang total po nakukuha ng ating pong food packs na galing po sa DSWD with partnership sa provincial government, dito lamang po sa atin, sa bayan po ng Nasugbu. Ang total po nakukuha niyan ay 3,227 na mga fisher folks natin dito sa atin po, sa bayan ng Nasugbu. Mahigit, tama, 3,227. Tama, mahigit 3,000. Pero bakit ilan lamang kayong nandito ngayon? Kasi po, ito ho ang isa nating pagbabago. Katoni ang tawag ko kay Mayor, pasensya na. Sa mahigit 3,000, ang pinaimbitahan ko ho ay kayo lamang mga leaders natin ng ating fisher folks. Tama po ba? Ito ho kasi isang kaibahan na gusto ko ho, ngayong ako'y nanayuli, na gusto ko nang magbago. Kung 3,000, isipin niyo po para ipamahagi ito, sabay-sabay na 3,000 dito, ibigay ang bawat isang food pack. Anong oras tayo aabutin dito? Tama po ba? Aabutan na ang ating pong mga nanay, mga tatay, si mamay, si lola, aabutin tayo rito hanggang alas 8, alas 9 ng gabi para maipamahagi. Pipirma pa kayo. Tama po ba? Para makuha lamang ang food pack na yan. Hindi na po. Ayoko na po at hindi na dapat ganon. Kayo na lamang po mga leaders ang nandito dahil kayo at partnership natin ang mamamahagi sa inyong po mga kabarangay. Ganon din po para dito sa bayan ng Nasugbu, sa ating munisipyo. Kayo po ang magbibigay na sa inyong pong mga kasamahan. Tama po ba yan? Kayo ba'y kumain ng champurado? Masarap pa. Nagustuhan nyo? Kaya nga, isipin nyo, tatay, kung 3,000 tayong nandini ngayon, ay gugutumin na yan at bago matapos yan ay gabi na. Hindi na po mangyayari yun. Partnership tayo. Andito ko sa inyong harapan para ihandog ang suportang ito para sa inyo at kayo naman ang bahala na po bilang mga leaders ang mamahagi sa inyong pong mga kasamahan. Tama po ba? Ay kung tama yung okay sa inyo, palakpak naman dyan. Kaya ngayon po, ito ho ang isang pagbabago. Isa pa ho, ang gusto ko ipaalam sa inyo. Pagka tayo po ay meron po tayong mga ayuda na ibibigay sa inyo. Tama? Pag ayuda, kumisan po'y kailangan ay nandito talaga. Pag BMX tayo, tama po ba? Yan ang mga pinamimigay. PWDs para po sa mga tulong, senior citizen, nanay, tatay, yun ho ay kailangan nandini po kayo talaga dahil kailangan personal kayo nakikita. Tama po ba? Pero nanay, ginawa ko na rin po yan ang paraan. Kasi para pumirma, para pumila sa dami po ninyo, ay sadya naman anong oras na kayo inaabot na ng gutom. Tama ba? Hanggang anong oras? Kung kailangan ho,
Assistance, mabilis na mabibigay sa inyo, mabilis na rin kayong makakauwi sa inyong tahanan. Tama po? Hindi na kayo kailangan magbabad sa isang jeep katulad nito na napakainit, inaabot ng gutom. Mas mabilis ang serbisyo, mas mabuti. Bayan ang nasumbo. Even sa scholarship, imagine niyo po pag kayo binigyan ng ayuda, pag binigyan po ng educational assistance ang mga anak nyo na may scholarship, mula din sa nasumbo, pupunta sa Kapitolyo, magkano kukuhanin? 5,000, 3,000. Mula nasumbo, mamasahin pa lang, halos paubos na. Kakain pa. Tama ba? At kukuha ng ayuda, umisang grupo-grupo, aarkila pa kayo ng jeep. Papunta doon sa Kapitolyo, pagpunta kailangan nyo kumain bago kayo makauwi, yung kailangan ayuda nyo, halos kalahati na. Hindi na po ganun. Hindi nyo na kailangan pumunta ng Kapitolyo. Ang Kapitolyo ang pupunta sa inyo. Lahat ng mga ayuda na dati ay ipinipila nyo sa Kapitolyo, hindi na po. Dadali namin ang aming mga department heads dito para anuman dokumento, kasama ko sila. Dito natin gagawin sa unang distrito. Pangalawa po, ang atin po yung mga anak nyo may mga scholars. Ang mga scholars, pumupunta rin ho sa Kapitolyo. Tama po ba? Ang scholars, dati, pag privado ang kanilang paaralan, kumukuha sila. Nanay, correct mo ha? Kung mali, tama. Sa pribadong paaralan ng mga scholars natin, kumukuha ng educational assistance 5,000. Tama po ba? Sa pampublikong universidad o paaralan, kung scholars ang anak po ninyo, ay kumukuha ng 3,000. Tama po ba? Sabi ko po, tay, bakit 3,000? 5,000 yung privado, ang ating pampubliko 3,000, kasi libre po ang kanilang tuition fee. Tama ba? Kasi daw libre, kaya 3,000 sila, yung privado may bayad, 5,000 sila. Sabi ko, bakit ganun? Eh kaya nga yan nasa pampubliko, kailangan nila ng karugtong laki, pangangailangan pinansyal eh. Eh bakit 3,000 at nahiwalay pa sa 5,000? Ay nung ako po inalaman ko, kinausap ko po ang finance committee po ng amin po sa Kapitolyo at sinuguro naman po ako na mayroon pong sapat na pondo para po sa educational assistance. Mula ngayon, nanay, tatay, wala na 3,000, wala na 5,000. Lahat ng scholars tatanggap na po ng pare-pareho 5,000 piso. Nanay, tatay, isa pa, ang scholars po ninyong mga anak, pero meron po tayo sinusunod na ano ha, na hindi basta lahat ay pwedeng mag-scholars. Tama po ba? Kung sino may requirements. Alam nyo yung nanay, tatay. Tama po ba? Hindi pwede lahat. May requirements bago mapasok ang scholarship ng inyong anak. Tama, hindi? Okay, nanay. Ang akin lamang po, sa tulong po ng pamilya namin sa Kapitolyo, ng Finance Committee, kaya pa namin magdagdag ng mga scholars. At ito, this time, ulitin ko, kukuha na ho ng pare-parehong educational assistance na 5,000. Isa pa, nanay, tatay, hindi na po sila pupunta ng Kapitolyo. Ang educational team po sa pamamagitan po ng mga paaralan na nandito sa First District, kausap na po ang mga paaralan din ay sadya, dyan na lamang po sila mag-a-apply sa kanila po kung ano pong universidad ang meron sa District 1 o paaralan na meron sa District 1. Malalaman niyo po yun kung anong paaralan sa District 1 lang sila makapag-apply at basta sila ho ay talagang nasa loob ng requirements, kaya ho silang matanggap bilang mga scholars ng provincial government. Paliwanag po ba? Paliwanag po, nanay, tatay. So nanay, tatay, pag nakuha naman po sa kasakali ang inyong mga anak na bilang scholar ng ating po provincial government o VSR scholars, nanay, pag-pay out, hindi na sila pupunta ang Kapitolyo. Kami ang pupunta dito para ibigay ang inyong payout ng education
assistance ng inyong pong mga anak. Pipili ho tayo ng dalawang bayan, Tony, para sa payout ng ating pong siguro maaari tayo magkaroon ng mahigit na 60,000 scholars. Pupunta kami dito sa inyong bayan o dito sa inyong distrito. Dito na rin nila makukuha ang kanilang educational assistance. Maliwanag po. Maliwanag po. Sadya, ayun naman ay kayo lamang din ay napakainit na. Ay kung aabutin pa tayo ng gabi din ay CJ, kawawa naman ang bawat isa. Kalalayo pa ng inyong purok at inyong barangay. Tama po ba? Nanay, tatay, nanggaling pa kayo sa malalayong purok, yung malapit sa dagat, mga isda. Eh bakit naman pahihirapan pa yung mga taong nahihirapan na? Kaya on our part, sa provincial government, uulitin ko, hindi po ako nangangako ng langit at lupa, ha? Tandaan nyo, walang pangakong langit at lupa. Isa lang po ang kaya ko ipangako, katulad na sinabi ko noon. Isa lang. Ngayong ako'y nanay ng lalawigan ng Batangas, sisiguraduhin ko po na ang para sa tao at para sa inyo dapat maibalik sa inyo. Okay ho ba yung mga gusto ko hong gawin ngayon bilang governor ng lalawigan? Okay sa inyo yun? Ay, Sajay, ako'y pagod na. Palakpakan nyo naman ako din eh. Pero kahit pagod, kung ano man, sa maliit kong mayaambag, bilang pagbigay ng suporta at pagbabalik sa tiwala po ninyo, lagi po ako nandito para sa inyo. Okay, naliwanag po. Ito po yung ating mga boxes. Lahat po yan sa bayan lamang ng nasumbukan, Tony. Kusihal, ang tatanggap na total dito ng beneficiary ng bawat box ay 3,227. Mga leaders, kayo na ho ang magbahagi sa inyong mga kasamahan. Pwede ho ba? At gagawin natin ngayong hapon, symbolical lang, Tony, at pagkatapos, kayo na ho, ayan ho sila lahat, o nasa munisipyo itong boxes, kayo na ang bahalang i-distribute yan sa inyong mga kasamahan. Maliwanag? Maliwanag. Okay ho ba yan? Okay. Hindi na kayo pupunta sa Kapitolyo, Kapitolyo na ang pupunta sa inyo. Maliwanag po? Maliwanag. Hindi na tayo magpapakatagal. Bayan po ng Nasugbu, maraming salamat po. Kasama po ka, Tony, ang inyong pong local LGU, ang agriculturist, MSWDO, sa inyong mga leaders, tandaan po ninyo, hindi po namin kayo pababayaan sa abot ng aming makakaya. Mabuhay po kayo! Maraming salamat! Hindi na natin papatagalin na sa ganon, makauwi na rin po kayo ng ligtas sa inyong pong mga tahanan. Maraming salamat po. Magandang hapon po! Mabuhay ang Nasugbu! Mabuhay ang Batangas! Salamat po! Huwag niya nang pakialaman. Kaya, huwag lang tutugtog, hindi ako makakapag-vlog. Marapit na tayo, malapit na. Ate, shoutout muna, shoutout. Uy, harga na muna. Shoutout muna ate, shoutout. Shoutout muna. Bah. Nakalimutan ng stop. Ay, salamat. Oh, haba. Salamat. Oh. Ayan, ano, gusto mo? Tara! Mata muna din yan, dadalhin na natin. Hihintay muna natin yung tricycle. Hindi na tayo maghihintay. May sasakyan din naman tayo. Hihintay natin ang tricycle. Ayan. Ah. Buka na. Tara.
Sana! Oh, Pwede dalawa dyan. si nanay, magdadalawa pa raw, si nanay. Nakaw. Oo. Oo. Ayan, talaga naman, may sumingit pa. Oo. Manghihingi kami din na sampurado. Ayan, oh. Muna daw. Shout out muna daw. Shout out muna, kuya. Yung mga Oh. shout out din sa Batanggenya. Thank you. Shout out muna din sa sampurado. Buti pa sila, Team Sampurado. Cristobal, kami Magandang hapon sa inyo lahat. Kami kumuha ng ayuda. Ayun. Ayan po, salamat po. Kami habang naghihintay ay mangangain muna ng sampurado. Okay, salamat nga ho kay Ma'am Vilma. Yan, nabigyan tayo ng ayuda ni Ma'am Vilma. Vilma Santos ha? Ay, si ano? Ayaw. Okay, salamat. Salamat sa sampurado. Nakahilang po. So, ayan. Nakahingi na tayo ng ayuda. Ayuda. Kami ni Cristobal. Ayuda. So, yeah, salamat sa mga paikot yan. Dali na kami dito na kami sa labas.